napaka-importante po ng community-based tourism. Pag community yung na-empower natin to manage the tourist attractions or destinations, nagkakaroon sila ng sense of ownership. Now, while having tourism activities, they're also protecting the environment. Kasi naano nila atin yan, and from there, nakikita naman nila yung magiging benepisyo na nare-preserve yung culture, lahat makikinabang sa tourism receipts from sasakyan, pagkain. So, napakahalaga na ini-involve natin yung community at ini-empower natin sila on their own. Mas lumalakas yung spirit of bayanihan and ownership. Hello mga kasenyor. Today we are flying to Puerto Princesa in Palawan, and we will be joining the Tourism Promotions Board to visit the beautiful municipality of Aborlan. So, bibisitahin natin ang kanilang mga community-based development projects, tulad ng mga integrated farm, coffee farm, pottery, brick making, at iba-iba pang mga attractions na makikita natin sa Aborlan, Palawan. So tara na, dahil Palawan na tayo at bibisitahin natin ang Aborlan. Let's go! It's arrived at the airport very early, 2 o'clock, 3 o'clock ang ating assembly. Okay, nandito na tayo. Let's go in. Hanapin natin ating makasama or maaga tayo. So, we're early. Mamaya pa sila. Okay, boarding to Puerto Princesa. It's 4:23. Maaga yata tayo. Be reseated, please inform our cabin crew immediately. In command of this aircraft is Captain George Paez, and the senior medical control is First Officer J.C. Chavez. Sa buong cabin upang tulungan kayo sa paghahanda sa ating paglabas. Exactly 6:25 in the morning. Today is the 12th of November on a Wednesday. Let us do. We thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Puerto Princesa.
andito na tayo sa Puerto Princesa. Next destination, breakfast and then going to Aborlan. Aborlan daw comes from the word Abor's land. So, marami doon baboy damo sa Aborlan. Andito na tayo sa Puerto Princesa. Nakita ko na yung makukulay na tricycle. Breakfast time at Wanderlust. Ito champurado. Yes, champurado. Eh, papunta na tayo ng Aborlan. May isang oras mula po sa Princesa. Airport. Municipality of Aborlan. So you will be doing the Aborlan experience day 1 and day 2. So today we will be doing the East Coast tour of Aborlan, and tomorrow we will be doing the West Coast tour of Aborlan. So good morning and welcome. So today my name is Mark and I will be your tour coordinator for this 2-day tour. Together with me is si Miss Karen Temple London, siya yung ating Municipal Tourism Officer. And we also have here si JM. JM, say hi to our team. Hello, yes, JM. So this morning as a welcome, we will be giving you our Aborlan travel kit. So si JM will be distributing your travel kits with you. So our travel kit nakalagay dito, Aborlan, Discover Beyond the Ordinary. So last tourism month, we actually launched our Discover Beyond the Ordinary campaign. We're in here in Aborlan is where you will experience pagbanwa traditions and wildlife from coast to coast, because Aborlan is one of the few municipalities here in Palawan who's spanning yung kanilang location from the west coast to east coast. Yeah. So inside our Aborlan travel kit, meron dito yung ating, of course, our letter, welcome you to Aborlan. At the back of the letter is our itinerary guide. So ito yung ating gagawin for our 2-day event. And then, we also have here yung ating tourist map, our brochure.
You also have their alcohol, tissue, and wipes to make your travel here in Aborlan comfortable. Yan. So explain ko lang yung logo natin. This is Aborlan. Discover Beyond the Ordinary. Yung Aborlan, we have here yung parang ano siya, we have here a wild boar. So one of the most popular accounts of where Aborlan, the name of Aborlan came from, is from the Thomasites when they arrived 1910 here in Aborlan. So one of the Americans said na para when he saw the plains of Aborlan, sabi niya, oh, there's a lot of boars. So ang tinawag niya, it's called a boar land because of the boars in the area. So our first destination today is Rodriguez Integrated Farm. So here in Rodriguez Integrated Farm, it's actually has been in this area for around 20 years already. So on top of being a farm, they're also a school. Test accredited sila. So they're doing science-based agriculture here. They also teach a lot of people here in terms of science-based agriculture. And here, activities includes, of course, in Tagbanwa tribe, we will meet the Tagbanwa tribe here. They'll do their dances and how they do way of life. We also have here yung mga swift birds. We will be able to see swift birds here, and a lot of their what work they're doing in their integrated farm for here at Rodriguez Farm. Yan. So right now we're entering yung mga IP communities or mga Tagbanwa. So from left and right, you will see mga traditional houses. Medyo hindi pa siya ganun ka-modern. So this is where mga pure Tagbanwa people live. And then of course, yung mga Tagbanwa is Taga-Banwa, which means living in the village. So the Tagbanwa tribe has been living here in Aborlan for over thousands and hundreds of years before dumating pa sila Magellan. So later we'll touch on that story when we move to another travel destination. So for the We are now at the Rodriguez Integrated Farm. Rodriguez Integrated Farm. Actually, yung... Dito po tayo para isang orientation po ng owner ng farm. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Mayad nga ugto kanindong tanan. Yan po yung salita ng aming kuyunon. Ako yun nun. Yes po. Nung dumating po ako sa lugar na ito, it's a grassland, ano? So, ang original inhabitants sa lugar na to ay yung mga Tagbanwa. So, ako po kabilang sa tribo ng Kuyunon na in-invite ako ng aking kamag-anak na isa half Tagbanwa and half Kuyunon. It's a grassland na halos yung lugar na to is ginagamit nila sa pasture area lang. Kasi nga sabi pangit yung lupa. Pero with the technology na in-apply namin, naging productive po itong farm na to, na sa ngayon po ito ay isang LSA, Learning Site for Agriculture ng DA and Farm School ng TESDA. So we conduct agricultural courses throughout Palawan. So to encourage yung ating mga estudyante na mag-engage into agriculture. So yung mga Tagbanwa na nandito noon, until now kasama namin sila. Sila po, generation na rin sila. Sila na yung from carpenter hanggang sa farmhand, mga technician namin sa farm. Panay po yung Tagbanwa. Yes po. Banwa Palawan. Dito't Banwa Palawan ay bila papasyaran katliwali nga banwa agadot sambelang banwa. According sa research, sila yung mga possible descendants ng Tabunman together with the Palawan tribe. So nung dumating dito sa Karen, anong taon dumating si Antonio Peta dito? 1522 nung dumaong si Antonio Peta dito sa Aborlan. So nakakapagtaka dahil hindi man lang talaga sila nag-establish na kanilang port. Unlike sa ibang mga places, meron mga Spanish port, ano. Pero dito wala talaga, nag-replenish lang sila ng kanilang mga stocks.
naratnan nila yung aborlan na well-established yung mga community ng mga natives, even the Americans na dumating. So kaya ang aborlan isa sa pinaka-oldest na bayan sa Palawan. So sila yung mga original inhabitants, so they have their own dialect and culture. Nag-harvest sila ng kanilang upland rice. After ng harvest nila, madalas yan ginagawa nila paggabi. So, at tahimik na tahimik sa baryo, tapos marinig mo yan lang yung beat ng bayuhan. Minsan yan, umabot sila hanggang 4. Kaya dito sa farm, gusto namin, kasi halos 99% ng workers namin panay Tagbanwa, gusto namin yung kultura nila mabuhay. So, in-encourage namin sila sa ganyan. Yung variety na rice is still the original upland rice? Upland rice, na mas mabango o mas masarap siya. Meron tayong saging na nilag. Ba't iba yung saging na saba nila? Para malaki. Siyempre po, from Aborlan. Tikman mo. Ito siya yung 1-to-1 product. Pag i-compare mo siya sa saging ng iba, hangin yung laman. Pero yung saging ni Aborlan, ano siya, buo, malaman. Wala siyang hangin. Matigas siya, hindi siya yung malaman. Madiba po. Madiba pa po. Hindi pa siya yung super ripe. Ganun po talaga. Pwede nga typing niya. So, tikman natin yung banana ng Aborlan, nilagang saging na saba. Ano siya, maganda siya. Dahil hindi siya halo, yung katulad ng nakikita natin sa atin. Tatahip si nanay. May huli siya. Nahuli mo na yan? Sa'yo na yan? Saan ba? Cute niya. Aborlan boar. Wild boar.
So, yung malaki po, pangalan niya. Kung saan mo gagamitin kasi yung, kung gagawin mo siyang, Nabaling sa Sayaw House. ano siya, same process pa rin hanggang Pasukan ng ano, ng mga ibon pala yun. Meron talaga sila ng pasukan. Balisan Sayaw. yung mga cave, yung mga islands, talaga naka-concession yan. Highly guarded yan. But even highly guarded yan, marami pa rin mga poachers. Pag pumasok yung poachers, dala yan pati yung itlog, yung sisiw ng pugad. Kasi yung itlog, yung pugad, it's a delicacy, ano, may price siya. So dito, nag-decide ako na i-share ito sa public. Kasi as a learning site for agriculture, isa ito sa mga plano namin. So, para ma-share doon sa mga interesado. At saka yung information about edible bird's nest. So, sa loob ay may oras lang talaga kaming ako na pwedeng pumasok. Sa cave, hindi yan nababantayan kasi talagang maraming poachers dahil nga pricey yung pugad niya, no. So dito naman talagang naka-protected sila. We have thousands of birds na free silang nasa labas sila. Pumapasok lang sila para sa gabi at pag may mga inakay sila sa loob. So naglagay kami ng CCTV. Ito yung entrance. So ito yung loob ngayon, ano. Ito yung first floor. Second floor na to. Yan na yan yung mga ibon. Real time po ito, ano? Real time ito. So yan. Ito ay inakay. Yan ang kanyang pugad. So ito inakay ito, umuwi siya para lang pakainin yan. Ito mga naglilimlim yan, So, pagpapasok tayo sa loob, total dark yan, wala kang makikita. Yung mga birds, galing sa labas, maliwanag, pagpasok sa loob, di ka navigate yung loob by using yung echolocation nila. So, yan. So, real time siya. Yung kanilang pugad, gawa sa kanilang laway. Pure na laway yan. Pagtapos nilang, pag lumipad na yung inakay, gagawa na naman siya ng panibagong pugad. O sometimes, twice nilang gagamitin yon. So, that's the time, pwede na namin i-harvest. Pero pag sa wild, halos, pag napasok yan ng mga poachers, talagang dala lahat yan. So, kaya na-disturb na yung wild population because of the illegal harvest. Oo. So, ito yung entrance. Pag ang unang labas nila yan, mga 5:30 in the morning, lalabas na sila. So, they can fly 50 kilometers away. Rain or shine yan, lalabas yan sila. Tapos ang time in nila, last call kumbaga, 6:30. Diyan na yan sila sa loob. So mamomonitor na namin na thousands of them na nasa loob. So very beneficial sila sa agriculture kasi ang mga diet nila ay mga insects like fruit flies, which is nakakatulong sa aming pest control. Pati yung mga anay, yung gamo-gamo, yung mga adult na anay nalilipad. Nung una nagtataka kami, bakit ang anay lumipad pataas samantalang ang bahay niya ay gumagawa siya ng bahay sa lupa. Yung pala, talaga nakadesign sa nature yun. Lilipad sila para may pagkain ng mga edible bird's nest. So yan po, ito po ay nasa ground floor ngayon. So kukunti po nang nakikita natin dyan, pero maraming pugad dyan. So ang naiiwan ngayon, karamihan dyan yung mga naglilimlim o yung mga inakay. So yan po yung loob ng ating bird house. Ito yung sample ito po mismo yung
inharvest namin kanina. So you can Pala yun. Oh, iyan twice na yung nagamit. Ito minsan pa lang. Pati yung technology na rin kung paano yung ginagawa namin. We have collections of Criollo. Criollo talaga? Yes po. Saan po galing yung We have Criollo from Toledo, Cebu, from Negros, kay Mr. Chris. Sige, Chris. Kilala nyo, si Mr. Chris Padriga. Sa Batangas. So ngayon, meron kami dumating from Bohol naman, dun sa ilalim, sa bangin ba yung tawag. So dito po. Mahirap buhayin ang Criollo at hindi productive. Sensitive. Pero makikita nyo rito, nakabilad sa araw. We are doing tripole rootstock. Makita nyo po, tripole rootstock siya. O, tatlo yung puno niya to make it productive, to stand yung kung may typhoon. Yan. And we are doing, we are using mga beneficial organism. So, meron tayong ang nangyayari ngayon, yung mga hybrid na cacao, yan yung very prolific. I've been certified by the Bureau of Plant Industry. Pero itong Criollo kasi, considered as rare. Dinidikit. Didikit siya and then? Yes. Para pag dumikit na siya, magjo-joint na siya ng ganon after mga Pwede pagdikitin magkaibang variety? Yes po. As long as, of course, pareho siyang kakao. And then, ito, ang tawag dito ay inarching. Kung mapapansin nyo, ito rootstock, ito sanga. Kasi ito, galing ito doon sa Criollo. So, dinikit siya ng ganyan. It took us mga 2 months para siya tuluyang dumikit. Ito naman, ididikit din namin para dalawa na yung puno niya. Ito, puputulin na namin to para maging ganun siya. Ay, nasira. Ganito po, ganito oh. Ganito na siya. Dikit na. Yan, dikit na siya. So, dahil ito, galing na doon sa namumunga, makikita nyo may bulaklak siya kaagad. So, mabilis. Yan. Ito na yung Oh, and then ito na yung aming dinadry na cacao. Nag-undergo na siya ng fermentation. And then pag ready na siya, isi-ship na namin doon sa gagawa ng chocolate. Kailangan pag nagda-dry ka ng cacao, malayo siya doon sa mga smoke o kung sa medyo may mga amoy. Kailangan fresh air siya. Or else na-absorb ng beans yung amoy. So maapektuhan yung finished product mo. Biniyak-biyak na naman yan yung ano. So, apo niya si MM. Lulo nito. Sa'yo. Pero, itatay niya naman. So, paano yung mga nitibo? So, kailangan namin i-encourage sila paano. Tulungan sila mag-organize. Okay, dito tayo. Halikan ka namin, Manong, ha? Punta tayo sa nursery. So, family na may mga kanyugan. Sa isang hektarya, meron kang isang hive. It's enough to pollinate yung crops mo. It increase the harvest. Nagpo-produce sila ng honey? Very limited itong species na to. Kunti lang yung honey niya, pero marami siyang propolis. Oo. And then, meron isang species dito sa baba. Yung pinoproduce ng stingless bee na honey is fermented honey. Iba siya doon sa honey bee. Yung fermented honey, mas ang tawag nga nila is medicinal honey. Oh, kasi fermented siya. So panay lang silang native. Na around this area lang na sinisave lang namin. It helps us to increase the harvest. Dahil pollination. So yan po yung aming nursery. Ipapakita ko lang po yung effect ng plant propagation. Ano?
Ay seedlings. So nag-graft kami ngayon, nagdugtong kami ngayon nung galing na sa matured tree. Kaya mapapansin nyo, may bulaklak na siya kaagad. So pag buto kasi, may mga prutas kasi na may lalaki, babae. At may maraming prutas na it takes longer time. 5 years, 10 years bago siya mamunga. At hindi siya true to type kasi nga sa pollination. Pero with the grafting, nandiyan na kaagad yung bulaklak niya. So you don't need to wait. Ano yan, immediately mamumunga na kagad siya, mamumulaklak na. Yes, katulad po nito. Pero siyempre dahil bata pa siya, huwag mo munang pabungahin kasi baka hindi niya pa makaya. So at least 2 years, 3 years, you can start harvest earlier. At sigurado ka sa ma-harvest mo. Kasi kung saan mo siya kinuha, yun din. Kasi kung nagtanim ka ng buto, hindi ka sigurado. Matamis na mangga, tinanim mo yung buto, after 10 years, yung pala, iba yung bunga niya. Kasi na-cross siya. So, kaya po sa agriculture, meron tayong mga plant propagation, may grafting, may marcot, yan. So, yun po yung effect niya. Araw siya ng backpack type. Style lang niya yun. Meron siya yung, anong tawag sa backpack, mga tay? Anong tawag ulit sa gagawin mo dito? Yung rarong. Yung backpack sa bundok. Magkano po yung ganito, tay? 300. 300 po ang isa. Oo. Ito tinamo, binili namin yan dyan. Nakadukay na yung ito. Ano po yung, uway? Uway. Uway. Tawag ng tagbanwa, uway. Uway din po sa amin. Tagbanwa, marunong magtagbanwa. Parawan, sirbanwa, yung anong sa radyo. Marunong. Yung salita na sa radyo, narinig ko. Marunong siya magpalawan, magtagalog. Ano ito yung pinayo kanina? Ay, eto na siya, oh. Mga binayong bigas kanina. Dito ginawa yung lutlot. Yung pagkain sa loob ng bamboo. Lutlot, parang lutlot. Lutot and friends. Ano siya, parang Wala na. malakit rice na binoil sa saratan or bamboo. Pan natin ang panot. Lutlot pala. Meron smoky flavor. Sa kanang swallow bird. Standard capacity, medyo visiting capacity. Yeah, sige. Dot, huwag mo sama yung daliri mo, ha? Yan. So, binibiyak natin ang lutlot. So, niluto sa bamboo. Yung malakit. Meron siya, merong gata ng nyog. Kaya pala merong may ginger. Parang may ginger. Yun. Ay, meron pandan. Ano may pandan ba siya? Dawang po ng sa. Yan po yung ginawang tayo. Nasakit sa kabilang side. So, malakit rice with Malakit na rice with. Seryoso tanong ko eh. Sila yan na mag-roam around Palawan. So we're now here at the Rooted Coffee and Cacao Farm. So pagkaba natin, turn right lang po tayo papunta sa cafe nila.
Mr. Steve Yambao is the owner of this area. So may mga questions kayo later sa kanya, you can ask him. But for the meantime, we will have our lunch, buffet lunch dito sa cafe niya. So favorite beans are the small with the yes, correct. yes, It's yes. a pour-over. I made this one here. Yeah, the wood. You know, Very something nice. different. Something different. It's not the, I'll give you a small orientation of our farm. We have 50 hectares of all Liberica and Robusta on the farm. To this side of the mountain and that side of the mountain on the other side. So we have 50. We harvest a lot. I don't know how many tons we harvest here, but I say a lot. Because in one tree you could harvest about 4 to 5 kilos of fruit beans like this. So the process is, you know, we do germinate our own seeds here from our own beans, then and the seedling, you know, bag. Then it takes about 6 months to 1 year to get it transplanted. So that's what we do. We still have the seedling there for last year. We haven't planted it yet. So what we were surrounded here with cacao. This is the cacao trail. If you go up there, it's gonna be coffee cacao trail. Then we have the Arabica trail on the second station. We have 1, 2, 3 stations here going up to our main plantation. But anyway, Philippines, we're so lucky that we're one of the countries that we are on the coffee belt, which is South Equator, as you could see here, Central America, Africa, Ethiopia. Actually, coffee originated from Ethiopia. That's where the legend is. Kaldi, you know, a pasture that, you know, saw the goat chewing, get crazy, and he did try. That's where we discovered caffeine. 15th to 16th century in the Arab nation, 18th, 17th century Europe, then it spread out. Now we are in the modern time now, so our coffees become more, you know, in our social life. But anyway, Philippines, 1970s, number 4 exporter of Liberica. That was in 1970s. So we only harvest red berries like this. Then we put in the drum. The floaters comes out because those are the ones without the beans inside. Then we depulp it. So we have 3 kinds of fermentation, which is, we call it the natural fermentation. We harvest the red berries and just, you know, sun dry for about 2 to 3 weeks. We leave about 12% moisture. And this is the clean one, the wet ones. The wet fermentation. We soak them for water for 24 hours. Then we sun dry. And this is the sweet honey. We depulp. We don't auger the water. Once we depulp, we still have the sweetness here. Sun dried again. All of 3 fermentation, we leave about 12% moisture. That's the standard. We could do the mocha pot. This is the best mocha pot and the siphon. We also do French press and the drip. Where's the drip? So we don't have the drip here yet. But anyway, pretty much this is what we have to pour over. So you could have them taste. You know, just small. Have them taste the coffee. So we do the packing here, everything. So we have complete machine here, from the pulper to milling to roasting to packing. Everything is in there. So we could show this to the guests how we process our own coffee here. And of course, most of what you drink here came from this farm. Coffee, cacao, you know, we start manufacturing cocoa sugar that we could combine it here. It's good for diabetes. It's a good substitute. So anyway, that's pretty much the short, you know, seeds to cup. I just don't want to go in details, but there you go, the different kind of brewing. As we head to cacao, you could go. This is you could taste the
So it's the same process. This is a sun-dried cacao, grind it to make it into chocolate. Cacao. Raising cranberries, you could make your own. Before you could make a good. Ang laki. Kaya nga po. So, pure cacao chocolate. For this afternoon is the Abordan Arts. So dito po makikita natin ano yung iba't ibang klase ng arts na meron si Abordan. Nakakaiba from other provinces and other places here in the Philippines. So we have here Sir Derek Pelania. Siya po yung president po ng anong association niyo, sir? Abordan Arts. Abordan Arts. And also dito po sa area na to is for the rubber cut. Doon naman po sa area po na yun is the Tagbanwa writing po. And the other one is the pot making. Dito lang naman ito sa ano, may hardware pa kami. Banwa writing. Sulat Tagbanwa. Marami mas po. Banwa script po. Dito pala ako. Dito yung Banwa din pala. Nakikita niyo sa butterfly garden. Nakapalawan naman. Letters ba yan? Alpha-syllabic script. Ito yung avocado. Safety print. Marami pang habit ako. Mura na. Galing mo. Nice. Galing naman. Anong tawag dito sa ginawa mo? Rubber cut print making. Rubber cut print making. Ganda naman. Rubber cut print making. Ayan po sila. So yung mga estudyante po nag-date dito. O Pigapetta, 1522, pabalik na ng Espanya. Kada dito, ito yung may mga puno yung Tumbero Island. Pero dito yung puti. Go lang po, go lang po. Ating bus. West Philippine University.
Eastern Philippine University. Welcome po sa Agritourism. So, nag-start po yung Agritourism natin noong July 7 this year lang po. And then, we have community kitchen din po here, wherein pwede pong magluto and mag-harvest yung mga students po namin po. And then, yung Parawakan project din po here. Saan ba tayo? Actually, sorry po, mayal po yung ating mga volunteers. Well, guys. Good afternoon, everyone. Welcome to ICA, UCS, WCN, ASN. Agri-tourism, showbiz, leisure park. Agri-tourism, showbiz, leisure park. ICA, UCS, WCN, ASN. Develop. Dati po itong ng Philippine Shell Foundation para Model Farm as their corporate social responsibility. Ay, dito po tayo, may access. Tapos, after nung project nila, nag-start sila ng 2007. Nung natapos sila ng 2015, tinurn over na sa university ulit. Na ginawa ng laboratory class ng College of Agriculture. Tapos extension of PhD. But lately, nung last year, nung nagpalit ng president, nakikita niya yung potentials for agritourism. So, dinevelop niya na. Binigay sa akin yung project. So, dinevelop namin into agritourism. Okay, itong area na to, water catchment supposedly, ng mayroon dating bukal doon. Hanggang ngayon existing pa siya, kaya lang hindi na ganun ka ginagamit ng tao. Sa atin yung source ng water ng barangay. So unahan niyan, nandiyan yung barangay hall ng San Juan. Water catchment na diretso siya, may kanal papunta doon sa sa ating palayan. So dinevelop namin, medyo bumaba yung tubig kasi yung culvert doon na nag-hold para tumaas yung water, nasira nung shear line. Ngayon po, may budget na gagawan siya ng tulay na aesthetic ang dating para kasama sa agritourism concept. Tapos saka lalagyan ng drainage system para mas umangat ulit yung water. So last year, establish namin yung bangka. So si Kamara tsaka si Moana. Ano po yung bangka tawag namin sa kanila. Students come here every day. Magbabangka, around 200 students does come here. Tapos babangka sila for relaxation kasi naisip namin ni President na yung maka-unwind yung mga estudyante. So, ito open sa kanila. So, sa ngayon, yun ang ma-offer namin. Plus, every Monday and every Thursday, may free feeding program kami. Nandun yung kitchen natin mamaya. So, meron tayong community kitchen and community garden. So, nagsiserve kami ng food libre sa estudyante every Monday and Thursday brunch. Start kami ng 10 o'clock hanggang 12 o'clock. It started off muna nung aros caldo lang sana every Monday morning. Yung aros caldo na yun, yung ating chicken, galing dito sa Parawakan Project. We have this Parawakan Project. Ano siya, native chicken siya ng Palawan, supposedly. Although merong argument na wala daw native chicken sa Pilipinas. Pero dinevelop natin siya into homogenized. Kasi ang idea ng chicken, pag native chicken, meron kang inihin tandang. Pag nangitlog siya ng 10 at napisa, ilan lang doon yung magkakamukha. Ilan lang yung pag after 1 month, pwede mo nang pakinabangan. So pinatay natin yung purify. Ngayon, dito sa project natin, after 3 years na nag-start yung project, by the way, DOST funded Picard project. So, yung na-develop natin sa kanya, at 4 months of age, 8 out of the 10 ay maaabot na yung weight na desired natin. At 8 out of 10, yung itsura niya, halos pareho-pareho na. So, ang weight niya ay nasa 1.1 kilo pag babae, pag lalaki 1.3 kilogram, which is good size na para pangkatay. And at 4 months of age, medyo tender siya. Ang nandun na rin yung lasa. Nasa nga,
Tapos, ina namin na huwag nang tanggalin. Ano na talagang gusto mo tatanggalin. Nandiyan siya, dumating yung dalawang maliit. Sabi na namin. Ito yung native chicken ng Palawan? Yes, native chicken po. Ano scientific name niya? Ganun din po. Galos domesticus. Or ang halos mag-1 kilo na sa 3 months. Ongoing yung... So, ano yung... Parang ano siya, yung pre-range? Hindi naman. Hindi naman po kasi nakakulong din tayo. Pero fina-formulate namin yung feeds natin sa kanila. Gamit tayong talinum, ito yung tricantera, kakawate. Bata naman nung ano mo, nung reference. Isa sa mga na-identify Napapasok pa lang yung BNR nila, pinag-test Century 3. Palawan, na kapag ano ka ng shadow niya, may masamang mangyayari sa'yo. Magkakasakit ka, or parang gano'n. Yan ang kwento nila sa amin dito. Anong variety ng puno ito? Dita po. Dita? Dita. Ah, dita. Astonia scolaris. Astonia scolaris. Century 3. So ito is labyrinth, lahat ng gulay na andyan. Pwede mag-harvest sa mga estudyante. Or kayo mismo nag-harvest? Sa ngayon kami po mag-harvest, tapos papakain namin sa estudyante. Pero yung pinaka pwede sila mag-harvest dun sa kabila. Halo-halo na. Apo, halo-halo. Pero pwede itanim pa siya? Yes po. Uy, lalagyan na lang ng yelo. Tapos po yung cotton, yung sa cotton po. Yan po. Sir, pinapagaya nila yung kanilang tricycle. So when they send yung photos sa kanya, kasi yung 360 na itsura ng tricycle nila from the shape of the and the color of the lights, everything. So kino-customize na ginagaya niya yon. Yung ibang mga ano niya, yung mga ibang tricycle niya, umaandar pa. Papakita niya mamaya. Galing naman. Lower. May umaandar siya ito. Papakita niya. Ay, good. Ano po yan? Kung ano yung itsura ng mga tricycle from the details, ginagaya po. So, paano ka nag-start, Stevie Jan? Nagsimula po ng bata pa ako 12 years old. Nung nagpabili pa ako kala mama at papa ng motor, tapos sinubukan ko po lagyan ng sidecar po. Pero ginamit ko po yung ano pa lang po, cover ng notebook, tapos mga scotch tape lang po. Hanggang sa nag-improve po. Sumunod po doon yung plastic na po. Glue lang din po. Sumunod na po ito sa plain sheet na po. Pero yung forma nun, hindi pa rin po masyado pulido. Hanggang naging ganyan po. So, ito yung... Ano yung una mo nang gawa dito? Dito sa loob. Ay, doon po. Pero... So, ito yung demo mo? Tapos may ilaw yan. May ilaw din yan. So, ano yung inspiration mo ng paggawa niyan? Anong kwento? Si Papa po, may tricycle po kasi siya. Yan. Nagsubok po. Ang isang tricycle? Yung taon po, yun po yung ginagaya ko po yung... Customize. Pero yung mga basic daw, yung ganito. Mga 3-5. Ganun lang po yun. Ganito po. 3-5 buwan? So kung may nagpa-customize sa'yo, magkano sinisigil mo? Ano ko pa rin po yung pricing ko. Kaya nag-start siya ng 2,000 pataas. 5 buwan? Kasi nag-aaral din kasi siya. Materials niya, talaga kakatuwa naman. Stevie Jan, Ano pangalan niya? Stevie Jan of Aborlan. Thank you. Dito na tayo sa munisipyo ng Aborlan. Sa Mayor. Report. Let's go meet the mayor. Hello po, Mayor. Nice to meet you po. Welcome po kayo. Okay, bro. Aborlan, wild boar. Aborlan.
Sinaunang paraan ng pagsusulat intangible. Dito na tayo sa Blessed Beach Cove. Mga foreign volunteers daw ang nag-stay dito. Teaching the community, helping the community. Gano'n naman. May buko. Sa atin yan. Welcome at Green Lion Philippines, especially in Coffee. So here we go. We have 5 volunteers that are gonna discuss or demonstrate the eco-bricks. Hello everyone. Good afternoon. Afternoon. My name is Abby. My name is Olivia. I'm Lucy. I'm Sophie. My name is Fiona. And today we're going to discuss eco-bricks. What is an eco-brick, you may ask? An eco-brick is an eco-friendly piece of plastic that we use in plastic bottles, used for construction purposes, buildings. For example, we use them for the local daycare center provided by the construction team. They even painted them to make them more colorful. And it is just an eco-friendly way of building houses, and it's so much better. The eco-brick is about turning waste into something useful and beautiful, educating the community on waste management and environmental protection, and overall empowering the community to have a long-lasting and positive impact on Tigman Village and beyond. So, how to make an eco-brick? Step 1 is you need to find a plastic 1.5 litre water bottle, so for example, the Sprite that we have here, and you also need to go around your local streets to find any plastic, and then step 2 is to make sure that your bottle that you're using is clean, and your rubbish is also clean and dry. So step 3 is putting the rubbish in the bottle, and you can use a stick to make it compact so that there's no air space left in, like these ones, so that the bottle is like hard and you can use it as a brick. And then step 4, once you've made it, put all your rubbish in, you can put your lid on and use the eco-brick. We encourage everyone to make eco-bricks to build a stronger community and environment. Here at Green Lion, we will buy your eco-bricks for 10 pesos each. Garbage turned into money. Thank you, everyone. Yay! Where are we? Nasaan tayo? Hello, this is Blessed Beach Cove, one of our DOT accredited accommodations here in the Borland. So this is the Blessed Cove, this is Tigman Beach. Tigman Beach? Yes, Tigman Beach. It's one of our premier beach destinations here in the Borland. During the time before, people from Puerto Princesa usually go here to swim in beach during the early times. Pero ngayon, hindi na siya, I mean, the resorts here already closed. But still, Blessed Beach Cove right now is still open. But right now, it's being leased by Green Lion Philippines. Green Lion Philippines. So Green Lion Philippines is a non-government organization who sends volunteers here in Tigman. They do volunteerism, they do healthcare, they do environmental, they do infrastructure, so they help houses build, they help community build houses, they teach kids in terms of education. So those are their volunteer programs here. So usually they stay around mga 2 weeks to 6 months depending on how they really wanted to stay here. And they make bricks using... So one of their program is yung, they do eco bricks. So they get mga trash and they place this trash inside the bottles. So and once it's full and hardened, they actually make it as eco bricks. So they build walls for schools. So here. we have school here na nagamit. Talaga. Yes. Later we'll try to check them. Yes. So actually they have photos there. Yeah, I saw. Yeah. Thank you. Thank you very much.
Ito yung beach dito sa may Aborlan. Ganda. Let it go. Calm water. Sentro dito sa Aborlan. Kaya meron dito. Ciao, ciao, ciao. Cafe Centro. Welcome to Cafe Centro. Hello. Magandang hapon. Lumpia pasta. Wood fire oven. Pizza, mukhang pizza tayo. Ito yun, oh. Okay naman lang. Salad. Pinataam, grabe. Ito. Shrimp. Shrimp. Wow. Are we still in the Aborlan? Ay, What's that? grabe na. Fish? No, it's ribs. Oh my God. Oh. Ay, sorry. Sorry po, sorry. First destination for the day. So, hindi ko na babanggitin yung oras, but ang pagkakasunod-sunod po for today, Cortez Eco Park, and then Villarico Mangosteen Farm. Hindi ko alam kung anong klaseng farm yan, anong product nila. Siguro mangosteen. Mangosteen, NX3. Wala bang bunga, na puno. And then, Tangod. Ano, Tangod na ba? Or Tangod? Tangod Eco Park. And then, after that, ang pinaka-importante pong mangyayari sa araw na ito, dyan po mangyayari sa Green Mango House. Alam niyo po ba yan? Ang pinaka-importante mangyayari sa araw na ito? Lunch po. The most important, the highlight of our activity. And then, we're going to Culandanong Weavers Community. Meron po tayong representative sa bus. And then, Zion Flowing Bath. Siguro maliligo tayo ngayon. Bath eh. Maliligo ba tayo ngayon, ma'am? Yes po. Nakadala po ba ng swimsuit? Trunks? And then, katawan. Bakit katawan, sir? Ma'am, bakit katawan? Is this a, pero ano yung... The only peanut farm or prison in the Philippines without walls, established by the Americans in 1901. I've been at East Coast Park ng Aborlan. Ganda. Ano na yan? West Philippine Sea. Yung meron mga falls sa bundok tapos diretso na. Villarico Mangosteen Farm. Mangosteen yan, no? Ayun, walang bunga.
isda. Ayun, tampo naman si Idol. Puro 1 Ang beach daw is called Apurawan Beach, Santo Niño. Ganda oh. Kailangan tao dito pag nandito kayo. Hello mga ka-senior, nandito tayo sa may Apurawan Beach dito sa Aborlan. Nasa gitna na tayo ng sa tabi tayo ng West Philippine Sea. I'm very happy na napasyalan natin itong completely deserted beach na katulad dito dahil bihira natin marating mga ganito kagandang beach na walang tao. So this is part of the Aborlan experience. Binlakan lang tagline, Discover Beyond the Ordinary, and this is extraordinary. Ang ganda ng lugar. Sarap pa siguro tumambay dito. Makita natin ang napakagandang beach at napakalinaw ng tubig. So I'm very happy na dinala tayo dito na Tourism Promotion Sport at saka ng Local Tourism Office ng Aborlan. Welcome to Green Mango Guest House. Ito. Pasok tayo. So may green at saka may mango. Tingnan natin, dito tayo magla-lunch dito sa Aborlan. Siguro yung mga guest houses. Pwede, sarap magstay dito. Greenhouse. Green Mango House. Smile. Wow. Hello. Hello. Morning everyone. Ngayon are the vloggers, writers from tourism. Balik na tayo sa ating bus. Mga pinapasok ng bus natin mga lugar. Bus is courtesy of Municipality of Aborlan. Thank you for providing us ng bus at naiikot natin ng mga hidden wonders ng Aborlan. We're going to the weaving center dito sa Aborlan. So basket weaving. Excited na ako makita ang gawa ng mga katutubo. Community-based tourism marketing project. Ang magawa nila, ang ganda. Nice. Type niya na to. Gawa sila ng mga bags. Kasi bakit may thank you? Kasi pag gumagawa kasi talagang nakaganon talaga. Ano na sa susunod, i-explain na natin doon sa ano yung nila magbuhat yung maiba. Dada ako. Asa na yung magrabot mo.
Dala ba niya magkalampo na ako? Sanay kayo sa libre, ah. Susumayaw may Ito tape. magawa dito. Libre. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magayong aldaw, magayong kaugtoit impyong po sa Tagbanwa po. Welcome po sa aming tahanan. Ito po ay itinatag ang Kulandanom Handicrafts noong 2018. Pero nag-start po kaming mag-production ng 2019 during pandemic. So, sa tulong po ni Ma'am Karen, kasi siya lang po yung, maliban sa ibang client namin, siya lang po yung sa government na namimili ng mga product namin during pandemic. Opo, so... Hindi kasi wala nang bumili nun, diba? Opo, kasi nga pandemic. So, inumpisahan niya hanggang tapos pinopost ko yung mga binibili niya. So, hanggang sa nagkaroon na kami ng maraming order through online. So, nagkapag-create kami ng page namin. So, ang business po is nag-start ng 2022. After ng pandemic, lumabas kami. Ako po sinikap kong maipromote ang gawa namin sa city. After ng pandemic, nagkaroon ng parang exhibit yung city doon. Nagpupumilit akong sumali. Ang sabi nila, ano ba ang product nyo? Ganito, ganun. Dapat po kasi hindi pare-pareho yung product. So, awa ng Diyos, wala pong kapareho ang product namin. Kaya nakasali kami sa unang event sa city, sa Dang Maria. Tapos mula po noon, start ng day na yon, nakita na kami ni DTI. So, after nung nakita kami ni DTI, ayun po, doon na po yung pinasok na kami dito ng mga, una pong pumasok sa amin ay Palawan News, tapos ng ABS-CBN. Ang totoo po, malaking tulong ang social media sa amin, sa marketing namin. Kasi babalatan mo yung kamuti, hahaluin mo, tapos isasaing, para lang po dumami yung, para lang dumami yung pagkain na i-serve mo sa buong pamilya. Kasi mahirap po talaga ang buhay. Itong handicrafts na to, alternate lang namin ito na para kami ay hindi umalis. Pero ang main livelihood dito is... Ito na po. Ito na ngayon. Pero ang talagang pinaka-ano po talaga dito ay kaingin. Kaingin. So ngayon po, parang binabawasan na nila yung kaingin. So yun, dahil ang mga babae po wala namang ginagawa almost sa bahay. So yun. Ito na po. Ito yung hanap buhay ng mga babae. Ano namin, pang kape-kape, pang bigas-bigas. Yun na po yung ano namin. Kahit pa paano, nakakatulong naman po. Sa 7 years, I think may mga success story na yung mga iba dito. Na ano nila, nabago yung buhay nila dahil sa pag-handicrafts. Walang nagagawa. Kanina ano lang to Umpisa pa Ayan lang. po yung ginagawa niya, yung baay. Baay. Yes po. Asan na yung baay mo, Mang? Doon. Baay. Ito po yung rarong. Rarong. Sa shop. Opo, sa shop. Ito po yung rarong. Ito sa mga lampshade namin, baay. Pag nag-aani po siya, ganyan. Magha-harvest ka, mga will ka. Tapos, kung ikaw naman papasanin mo siya, ganun lang po. Sa ulo? Ito po yung bahay. Opo, ito yung bahay. Ganyan po. Bahay? Bahay ko. Kapampangan, walang H? Model.
very simple lang po yung ginanon-ganon siya. Tapos ito po open, ito siya. Open yan siya, wala yan siyang takip dito. So in-upgrade lang po namin siya dahil may umorder sa amin na taga El Nido na ginagamit nila diving. So nilagyan po namin ng ganito, tapos may takip siya dyan kasi ginagamit nila pag nagda-dive. At po ang tali niya dito ay sa ulo, tapos ito dito, dalawa sa balikat. Para pag kinarga mo po siya, dalawa yung sa forest. At saka sa ulo. Inumpisahan lang, mga 15 minutes ngayon, tapos na. Ang bilis pala. Enjoy. Sasyahan. Patay na unay baay. Ang original. Sayon flowing bath. Pagbalaan po tayo ng kanin ng sa mga pagpapatag. Meron pong lugar na inalakanin po. Sir, bago po kayo. Matipon po tayo may mga upuan po para po kayong tanggapin sa pagkakas ng sayaw. Hello, ma'am! Hi! Pwede pong umupo, anak. Dito po Sayon flowing bath! Ay padala ng Panginoon sa dakong ito na kanya pong inihanda, ating pong purihin siya. Once again, welcome to Sayon Flowing Bath. Thank you. Ganda naman dito. Ganda ng tubig, oh. Sarap maligo. Tama, meron ganito dito sa Aborlan. Ano? Flowing ng tubig. Gawa po itong natural, no ano po ito, no preservative. Ay, may bago. Siopaw bukayo po, ito po ay hupyang bukid. Nakatikin na sila? Teka lang, pwede ko bang anong picturean? Sibuyas, kamuting bagin. Ito anak is bukayo. Siopaw siya, gawa lang po dito yan. Galing. Siopaw bukayo. Ito ay hupyang bukid. Anak, hindi po siya katulad na magpala sa bawat kaluluwa. So, kagalakan po natin, atin pong pasalamatan siya sa kanya pong mga gawa gamit ang community. Hindi po ito gawa ng pera, ito po'y gawa ng pag-ibig. So, enjoy, good health, happy, sabi ko nga kay Ma'am Karen, happy heart, happy tummy. Kasi, kung kumakain tayo, hindi tayo nakukonsensya, anak, kasi malusog ang dulo. Mga organic po kasi. So,
So ito po made out of ano po ito, kamote with ano po yung sibuyas dahon. Yun po ang kanyang ingredients. Yeah. Sa Panginoon. Then ito anak, wala po siyang baking, wala po siyang leaven, unleavened bread. Then ito po, this one is bukayo. Siupaw pa rin po ang tawag natin kasi steam lang siya. Inyong mga sarili. So, susubukan natin ito. Amen. Kopya Actually po may isa. na may... Subukan natin ang bukayo. Pag nanguli ka, May kamote tsaka... Hindi siya ube, parang ano siya. Sibuya. Sibuya. Kamote. Healthy, ah. Titikman naman natin ang siopaw bukayo. Healthy siya. Bukayo, galing sa nyog. May katawan, beach. Yung sargo-sargo. Nakakatuwa, nandito tayo sa Sayang. Kumain tayo ng hopya at saka siopaw na local. And then now we're enjoying turmeric at saka salabati. Yan po ay kasama po yan sa ating Ginger. paglilingkod sa Zion Flower. Sarap. Hanggang ditong panahon, narinig mo ang tunog ng tubig at saka mainom kang mainit na salabat. Sarap ditong tumira sa Aborlan. Amen. Hinanda pong lugar ito para po ipadama ang puso ng Panginoon na tayo po'y may kapahingahan sa dakong kanyang inilaan. Okay, enjoy natin ang masarap na salabat. Yes, well, for our tourism, we have tourism branding. We have the tagline, Discover Beyond the Ordinary. Because in Palawan, it's very ordinary for us, yung mga beautiful beaches, limestone karst mountains. Pero Aborlan can complement the provincial tourism offerings with its unique cultural experiences. There are reasons to believe why we are beyond the ordinary. First one, our culture here is a way of life, meaning we don't have to put up museums or dalhin sila sa isang village kasi yung mga community namin, they're like living traditions. Yeah, living museum. Living museum. Yung bawat bahay, may nagwiwib. Yung bawat, talagang pinapamuhay yung kultura. Second is that you can encounter wildlife in their natural habitat. Like yung ano nyo po. Opo, yun lang yung mga baboy damo, yung mga sea snakes, our marine life, marine eco life. So yun po. And third, our beaches are secluded with no footprints. Kasi hindi pa... Pinuntahan natin beach kanina. Opo, parang hindi siya inhabited with many tourists. Parang the locals are enjoying it. Na talagang we are one with nature. Parang ganun po. Ano po ang trust ng Aborlan in terms of inviting tourists dito sa bisitahin sila? Opo. Yung ano po nila ni Mayor ngayon, the local government wants to focus sa tourism din. Basically, we have the so-called Philippine Experience Program and we have adopted it, parang nilocalize natin siya as Aborlan Experience Program. It's a celebration of culture, arts caravan. It's something like that po. So, we're inviting tourists na yung mga activities na hindi siya very touristry, but it's deep and meaningful. Like, for example, on your day one, you can have a cultural immersion with our authentic Tagbanwa. Talagang authentic sila na sila yung nagsasayaw, sila yung nag-aawit, nag-uuyman. So it's like, ang trust talaga namin sa tourism is inclusive tourism. Like, we involve the community, we work hand in hand. Parang, ano ba to, celebration of unity na very raw in nature, yung spirit of community, sense of community, na people are enjoying it, parang hindi siya ganun ka-commercialize. So when you visit Aborlan, you will have a beyond the ordinary experience. Like for example, at Rooted Cafe Farm, you will go beyond the brew. Go beyond the brew, meaning you will experience the seed to cup experience. Go beyond the sunset, because after the sunset, we have our cultural dances to welcome the tourists, especially in Tigman. Every Monday morning, we're having this cultural warm welcome program for our arriving tourists. So, beyond the sunset, ito na yung mga activities namin na they're enjoying our cultural warmth. And go beyond the surface para naman i-showcase namin yung mga rich biodiversity, yung mga marine, eco-life, yung mga ganun po. Para sa mga turistang gustong pumunta dito,
paano ba pumunta ng Aborlan, saan ba tutuloy, ano yung makakainan, yung mga basic na information na tinatanong. Yes, apo. So, from Manila, let's say Manila po, so 1 hour, almost 1 hour na fly from Manila to Puerto Princesa. And from Puerto Princesa, you can access, you can have a van or bus transportation going to Aborlan. 1 hour lang po yun, one hour drive from Puerto Princesa. Aborlan is the first municipality in Southern Palawan. So, going to South Palawan po. So, we have 5 DOT accredited accommodation in Aborlan. We have the Surya Beach Resort, located at Barangay Apu-Aparawan. They also have their Facebook page po. Chili Beach Resort. We also have Sea Eagle Resort, Hidden Grace Resort, and Blessings Cove Resort. But aside from the 5 DOT accommodation, we also have LGU registered accommodations po. So, you can find us at Aborlan Tourism FB page. Tapos, nandun nyo po makikita yung iba't ibang mga accommodations na pwede nyo pong tuluyan. Sa restaurant naman po, very limited pa ngayon, but the resorts have their own restaurant and they have their chef as well. So, yun po. Nasa t-shirt niya nakalagay coast to coast. Ano ba ibig sabihin niya coast to coast? Yes, parang yun po. Yung kanina sa tagline natin na Beyond the Ordinary, meaning you can experience culture from coast to coast. Sa east, may, di ba parang ganon? So, ang Aborlan pala is east and west. Covered niya ang Pacific, ang Sulu Sea. Sulu Sea and West Philippine Sea. Opo. Parang ilang yata yung munisipyo. Opo, na very unique yung ano namin kasi east and west coast. So both, you can experience culture from coast to coast. You can experience wildlife from coast to coast. So, kaya yung t-shirt namin, coast to coast, tapos mapa po ng Aborlan. Kayo po, uso na yung community-based tourism at yung programa ng tourism promotion. Ano po ka-importante sa inyong community-based tourism para sa mai-promote ang Aborlan? Napaka-importante po ng community-based tourism. Pag community yung na-empower natin to manage the tourist attractions or destinations, nagkakaroon sila ng sense of ownership. Na while having tourism activities, they're also protecting the environment. Kasi naano nila atin yan, and from there, nakikita naman nila yung magiging benepisyo na napipreserve yung culture, lahat nakikinabang sa tourism receipts from sasakyan, pagkain. So, napakahalaga na ini-involve natin yung community at ini-empower natin sila on their own, mas lumalakas yung spirit of bayanihan and ownership. Meron ba kayong mga community guide na yung mga local talaga mismo na very knowledgeable para pag may mga dumating na turista, they can be the guide to assist yung mga turista? Yes, last year we have the community tour guiding training. May 17 tayo na i-apply for DOT accreditation. But this time kasi, bumubukas yung mga community ng kanilang mga destinations. So, nakalinya naman po siya ulit na yung mismong mga local ang iti-training naman po natin, iti-train. So, maraming sarap. Can you invite people to come to Aborlan? Yes, we invite everyone. If you want to feel, to experience the beyond the ordinary experience, please come and visit Aborlan. You can find us at Aborlan FB page. Also, we also have Instagram, Aborlan_tourism office. And there, you will really experience, you will really discover, and after you discover us, you will experience beyond the ordinary. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you, sir. We're here at Katawan Beach, ang tawag nila Little Siargao, dahil surfing area to. Dito sa Aborlan, may surfing area dito. Parang surfing hut. Surfing area. Laki ng alon.
Hello mga kasenyor, nandito tayo sa Mount Zion Floating Bath and I'd like to end our vlog of Aborlan dito sa lugar na to. It's been a wonderful 2 days of discovering the undiscovered Aborlan. So marami tayong napakita sa Aborlan, but we started very early sa Manila. Nakita-kita tayo sa may airport and then from the airport, lumipad tayo papuntang Puerto Princesa. Pagdating natin ng Puerto Princesa, dumiretso tayo sa Wanderlust kung saan tayo nag-breakfast at nagpahinga ng konti. After that, sinundo tayo ng bus ng Municipality of Aborlan para ikutin ang kanilang mga magandang attraction. Ang sabi nila is Aborlan is, ang tagline is Discover Beyond the Ordinary. And we're very happy to be able to do the Aborlan experience. So, kasama natin ang mga local tourism officers sila at pinasyal tayo sa mga community-based tourism projects within Aborlan. Ang Aborlan daw ay nagmula sa pangalan ng Aborlan dahil marami daw baboy damo, pero historically Aborlan talaga ang pangalan, even sa Bilarde map noong 1730s yata. So, ang una natin pinuntahan ay yung tinatawag nating Rodriguez Integrated Farm kung saan sinalubong tayo mga miyembro ng Tagbanwa Tribe, pinarform nila ka ng mga kanta at saka mga sayaw. At nakita natin ang mga tanim sa Rodriguez Farm. Nakita natin yung kanilang mga plantation ng rambutan at mulberry, although hindi ngayong season. Nakita din natin yung kanilang bahay na tinayo para sa mga balinsasayaw o triplets na ngayon ay nag-harvest sila ng El Nido or yung itlog ng or yung nest, El Nido nest sa Aborlan. Ang sumunod natin pinuntahan ay yung Rooted Coffee and Cacao Farm kung saan nakita natin ang napakalawak ng taniman ng kape, ng Robusta, Liberica, Arabica, at ang taniman din ng kakao. So natutuwa tayo na ang ito ay tinatanim na dito sa Palawan at ito ay tinatangkilit ng mga local because very organic ang kanilang procedure. Sumunod natin, pinuntahan yung Marikit Port sa may poblasyon ng Aborlan kung nasaan ang marker to celebrate the 500 years of Pigabetta and Magellan circumnavigating the world. Dahil dumaan pala dito sa Aborlan at iba pang lugar dito sa Palawan like Brooks Point, Balabac at iba pang lugar. Sumunod natin, pinasok ay ang Western Philippine University kung saan nakita natin yung mga estudyante ng Western Philippines na talagang seryoso sa kanilang pangangalaga ng kalikasan. Meron silang mga nursery kung saan sabi nila, from nursery, ito ay nagiging pagkain ng mga estudyante. Nakakita rin tayo ng mga kakaibang manok at saka yung tinatawag nating malaking century tree. Sumunod natin, nakita natin si Stacy John Aramado, isang bata sa may Aborlan na gumagawa ng miniature na tricycle. We're very happy for him. Tapos pumunta tayo sa municipal kung saan nakita natin, na-meet natin ang napakabait na mayor. And then, sumunod naman natin pinuntahan ay ang Blesses Beach Co. kung saan nakakikita, na-meet natin ng mga foreign volunteers, mga estudyante mula sa US at ibang lugar na gumagawa ng mga brick making through Green Lion. At ginagamit nila ito sa pagtatayo ng mga eskwelahan at iba pa mga building. Sumunod na following day, bumalik na tayo sa Puerto Princesa kung saan nag-stay tayo sa Dome Hotel. At ang second day natin, pinuntahan natin ng Villarico Tangostin Farm at pinasok din natin ng Tangod Eco Park kung saan nakakita tayo ng mga local dances. Sumunod natin, nag-lunch tayo sa may Mango House. At sumunod na natin, punulan na natin yung Kulandanog Weavers Community kung saan nakita natin kung saan ang mga komunidad ay gumagawa ng iba-ibang weaving products like basket, bags, at saka mga bayong. At sumunod naman dito sa Zion Floating Bath kung saan nakatikim tayo ng napakasarap na hopia at saka siopaw na ang palaman is kamote at saka bukayo. And then lastly, pumunta tayo sa Katawan beach tour at saka sunset watching. Ito yung tinatawag nilang
Little Siargao dito sa Aborlan. So maraming sikretong Aborlan na pwede niyong pasalan. At ito, karamihan sa mga proyekto nito ay community-based, kung saan yung mga local community mismo ang nagpapalakad, gumagawa ng mga programs para mabisita sila ng iba-ibang turista. So kung kayo may pagkakataon na pumunta ng Puerto Princesa or Palawan in general, make sure na dumaan kayo dito sa Aborlan, kung saan tinatawag nila, you can discover beyond the ordinary. With that, maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon. Ay bila papasyaran katliwali